Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Dito sa mundo, may iba't ibang uri ng pananampalataya. May Kristyanismo, Islam, Judaismo, at iba pa. Kani-kaniyang paniniwala at kani-kaniyang doktrina. Ngunit, alin kaya sa mga ito ang tama? Handa na ba kayong samahan kami upang mag-imbestiga? Inihahandog sa inyo ng punto por punto ang programang Doktrinal Talakayan. Ito ang programa kung saan papasukin natin ang pinakaloob-looban ng isang doktrina o paniniwala kung ito ba ay mali o tama. Doktrinal Talakayan. Tara na't mag-imbestiga. Mga doktrina para sa kalikasan. Ayun, may tumawag. Hello, good morning. Hindi naka, Jendo, good morning. Hello, good morning. Bro, ikaw tong nanawag ako kanina? Buntag? Dili ba ya, bro? Ay, hindi. Sabi na ko, ikaw tong nanawag ng buntag. Talawang number ko, makahibalo ka, dili ka sige ko tumatangil. Kaya sabi na ko, ikaw tong nanawag ng buntag kay basing nibalhin lang kong number ba? Kaya na ba mga balin-balin og number o hindi ko na mailhan? Ready ra ka diha o ready na ka diha sa imong kaparutan o naman? Unsa man, sa SDA ka bro? Oh, siyempre. Sige, unsa man, katong giingon si mong kauban bro, sakto to sayo. Di, ako yung magsulti, dili ko masigkali ka ng laing tao. Sige. Unsa may mong gusto iskutan bro? Unsa may gusto iskutan bro? Kini bang Roman Catholic Church kuan ba ni? Kini putli ba ni simbahan? Ang Roman Catholic Church bro, sumala sa kuan sa Ebanghelyo ni Cristo. Sumala sa Ebanghelyo ni Cristo, ang iglesia ngayong gitukod dili tanan putli. Gisahan. Dili putli ang ano. Bro, ay sa pamino sa si Cristo naghatag ebanghelyo nga dunay tawo nagtanong parasan. Pagkagabi ang iyahang parasan giitsahan og sagbot sa kontra. Nya karon ang sagbot ug ang iyahang paras nagdungan og tubo. Unya ipalangkat unta na yung mga trabahante moingon nga, sir, tangtangon na mo ang mga sagbot. Ningon ang tag-iya, ayaw tangtang ang mga sagbot. Sagdi sila nga magdungan sila og tubo. Unya na sila kanang bulaga, inig harvest time na, ting harvest na. Nya katong mga sagbot bro, nagpasabot to siya bro nga dito mga putli. So ang matod nga iglesia ang gitukod ni Cristo bro, dili siya ingog tanan pa nga putli. Naagi mga buluyagon diha. Naawas iglesia Katolika, na nagang buluyagon sa iglesia Katolika. Pero ang tinuod sa Katoliko bro, ang iyahamang founder, dili man ang mga membrong buluyagon. Wala juga kasabot mo mga gitanulti. Ay nakasabot ako sa penulti bro, kanana sa Mateo 3. Ano akong pangutanan nimo, very specific, pointing to the church itself. Kabalo ka lahi ang entity, lahi pa ang mga member. Angay ka masayo na when it comes to the debate or argument, ayaw ibalhin ang imuhang argumento. Wala man nimo gipaklaro bro, usa ba titibo o mga member ba? I am asking you directly to the Roman Catholic. Ingon ko, ang imong religion nga Catholic, gigamit ako ang word nga religion. Putli ba or dili? Wa ko nagingon sa mga Catholic. Sige ha. Wala abot sa mga member putli ba ang imong religion nga Roman Catholic? Ari ko, kay religion nimong gisgutan, so dili ang mga member. Pati mo dagang kas mga member. Dili member ang Catholic.
Sige. Ang Mo? Roman Catholic faith, putli. Dili faith ba? Dili faith. Ayaw ng faith. Ang Catholic itself ba? Kanang niya ang Katolikonismo siyempre gamit mo na sa spirituality. Religion bro, faith man ang religion bro, kay Triskia man na sa Igrigo na bro, Triskia. Pasabot gali kanang faith na nimo. Pagtuo ba, mo ni religion. Tapos kuha ka sa religion. Kasabot ko pero ikaw may wala na kasabot. Sa may Ang faith religion. mang God mo na gibaton sa member sa Catholic. So pag may ganito og Catholic Church, magisgot ang entity. Now, ang iyahang mga basic mga basis iyahang dogma, ang iyahang mga policy, mo ni atong nisgutan. Ayo tong dili. kita tao man to sa member man to. Ang policy dili na siya religion. Mingon kag religion gali bro, religion sa Biblia bro, gika na sa Greek word nga triskeia nga impasabot gali pagtuo. Mao na ang religion. Pagtuo, triskeia, religion, religare, relihiyo. Mao na siya religion. Pero kanang grupo dili na siya kuan. Kanang grupo kuan na siya, kanang mo na yung mga members na siya. Sige be. Ato ning usayon gamay be. Mm. Sa dihang musulti ang Roman Catholic, sa dihang musulti siya ba? Mm. Sa dihang naasay ipa-emphasize. Faith ba di ay ang gamiton niya? Dili ba di ay statement from the church itself? Faith, gibase gyapon na sa faith, bro. Dili lagi siya. Ang faith mangud sa tao mangud na. Kana bang Wala, kuan ba? gibase sa faith. Sige, ipa-apply na lang nato sa nang Catholic be ato sa ka-entity lang sa entity kay ang Catholic entity man na. Kaya ning Pilipinas entity man ning Pilipinas. Unsaon pagsulti sa entity sa Pilipinas or sa usa ka corporation, kana bang magpagawa sa statement ba? Di ba board man na, daghan man na sila kaayo magpagawa sa isang statement. Kasama sa Katolik magpagawas pa og statement ang Katolik. Ana siya mo na siya entity. So akong question sa imo karon ba? Putli ba siya? Kanang yung entity ba? Kanang yung pagkasiya bitaw kanang unsay pangalan na Holy Apostolic Roman Catholic ano sabay pangalan na? Basta RCC na lang akong gamiton. Nasa mga iba sa mismo, holy. Okay, kana bang RCC ba niya itself? Putli ba na siya? So modagan ang akong question, modagan na siya sa iyang policy, sa iyang dogma, kanang gikan mismo sa Roman Catholic ba nga official. Putli bro, putli ba na siya? Putli bro, putli. Sana gyud okay di man pwede good nga nakakana ang religion niya dili putli ang imong pananaw. So sa iyang pagkaputli niya, may time ba nga ang Roman Catholic Church masayop sa adbod ba? Kay nakabutang manggod sa inyong infallible manggod ang inyong leader. Okay, nakagets na ko. Infallibility. Ang leader ninyo infallible. So sa iyang kaman, sa iyang policy, sa iyang kwan. Okay. So, putli ba siya? Ang infallibility of the Pope, bro, dili na sa iyahang palisiya. Ang infallibility of the Pope naan na sa iyahang pagdeklara sa dogma, naglingkod siya sa iyahang iyahang lingkuranan niya nga mudeklara siya og dogma, mao na siya may infallibility. Once mudeklara ang Iglesia Katolika og dogma, putli gyud na infallibility gyud na. Pero kung langlitan katong nagdeklara, naghihimo nga sayop, iya harapod to. Dito as infallibility of the Pope, kung nakasabog ang pulong infallibility. Sabot kayo, gigamit ganin ako ng award. Sige, kinabo mo. So karon ang imo bang pasabot kung dunay possibility nga dili iya sa church ang actions or ang pulong sa Pope as infallible? Di kanang panitan ning deklara ang Santo Papa nga kuan nga sa 325 AD sa Council of Nicaea gideklara nila nga si Kristo matuod nga Dios. Gusto na. Ideklara nila nga ang Biblia pulong sa Dios. Gusto na. Ideklara nila nga si Santa Maria inahan sa Dios. Gusto na. So may possible, bot nimong pasabot nga may possible pod nga mo deklara ang Pope og sayop. Og dili husto. Dili man ay nga na bro, ay nga naman before sila mo deklara bro, wag pa nagtaas kay nga debate. Ila pa nang debatihag maayo before nila ideklara pananglitan. Before na deklara sa Council of Nicaea nga si Kristo matuod nga Dios, gidebatihan na ni Athanasius og ni Arius. Grabe nga debate ito. 3 round nga debate ito, 3 round nga debate na nga exile atong panahon na.
sa ilahang debate. Grabe nga debate ang buhaton before siya ideklara. O nya kay napildi man si Arios. Napildi man si Arios kasi si Arios nanudlo nga si Kristo dili matuod nga Dios. Unya kay si Athanasius tutudlo man siya nga matuod nga Dios. So daog man si Athanasius pildi si Arios so gideklara sa Council of Nicaea nga si Kristo matuod nga Dios kay lig-on yung argumento ni Athanasius. Na siya. Before siya ideklara napa na ay nagtaas nga debate. Before na siya ideklara di na patakag deklara. Lagi. Process man na imong gipasabot. Okay, kasabot ka na gi-process man sila. So, bot pasabot ini pagawas ana inig mahimo na siya gani nga kining encyclical letter. Pag makagawas na mahimo na siyang encyclical letter, mao na how the church talk. Mao na istorya, mao na kanang iyang pulong sa simbahan kanang sa tawag gani encyclical letter. Tama ba no? Dogma bro, dogma lahi na encyclical letter dogma. Akong bautana karon ang encyclical letter is official man na nga official man na nga kanang letter gikan sa Pope, and the Pope is the head of the church. In fact, hierarchical man ninyo kanang pinakataas man ang Pope. So halimbawa ikaw karon musulti ka nga contrary dito sa gisulti sa Pope. So akong tuhuan ang imong Pope kasi sa imuha. So mao na mahitabo nga tungod kay hierarchical mo kung unsa isulti sa Pope mao na isulti sa church. Ambotong tama ba na akong pagsabot? Yeah, kay ang Pope bro kay kamo na bro kanang musulti sila sa ilahang gusto isulti basta dili lang sila makaligi sa dogma. Once makaligi sila sa dogma, problematic man na sila anak sa pag-Pope na sila. So dili sila infallible ug mao nang istoryaha di ay unstang lihas kang libuga man din imong religion di ay. Infallibility bro kay ngano wa mo sila wa mo may Pope nga kung nakita nga nagdeklara og sayo. Nana ba di? Okay, yes, very good. Kana kay gikan na sa imong words. Akong pangutana nimo ingon nga member sa church. Akong pangutana ingon nga member sa church. Mao ni mga sumusunod ha. Number one, mutuo ka nga si Jesus Christ is the only way to God. Jesus is the only way to God. Yes, bro. The only way to God. Yes, bro. Naana sa kuan, bro. Naana sa kanang John 14:6. I am the way, the truth, and the life. Oo. Yes. The only way to God is Jesus Christ. Ang imong Pope tun nga niaging pila ka bulan nagsulti nga religions are like language going to God. Asa may tama ani sa inyong duha? Pareho, bro. Kay ako mismo naka-experience ko na. Kay kung wala kung wala ko nahimo sa Badista sa una o wala ko nahimo sa Adventist sa una, dili ko mahibalo about sa Biblia, about sa doktrina. Unya, samtang na ako sa kamot sa Adventist, kay sige lagi tani dialogo lagi sa Katoliko lagi, hinay-hinay na ko nakita ang ilahang sayop. Hinay-hinay na ko nakita ang ilahang mga bakak, ang ilang mga pagpangilad sa mga tao, nakikita na ko na mga panahon na ako sila gikompronta na ilang mga strategy nila nga dili na maayo. Nangasuko sila nako kay ngano ako kuno manghilabot-hilabot kuno ko. So, naitabuan tungod sa ilahang mga strategy, ang path to God ning gawas na. Ning biya ko sa Adventist, last na mo ingon ko ni Brother Tata, among debate ni Brother Tata Rosal, ingon ko niya, Lord, magigdebate ko ng Katoliko, Lord, ipagawas ang kamatuuran. Kaya gato, madyo ko kamatuuran ni sa Adventist so na, ipagawas ang kamatuuran. Unya, ligon kayo mga argumento ni Brother Tata Rosal, na siya mga referensya, samtang ako walay maipakita. Unya, ang iyang mga referensya, di yun ako ma-deny kay based sa mga history pabor man gyud sa iya ang mga tubag niya. So naitabo ning gawas yun ang kamatuoran nya ako ni hinihinin ako glaylo. Ako rin pasabot bro, ako rin pasabot nga path to God ba? Our religion's path to God usa sa nahimong path to God nako ang Seventh-day Adventist kay tungod ana nakita nako nga mga butbuton sila. Paminaw paminaw. Ang akong question sa imo bakit doon ay statement ang Pope. Ingon man gud siya nga religion is like a language going to God. Both ipasabot. Wala siya puro tanang mga religion straight na paingon sa Ginoo. Karon akong pangutana sa imo ganina ba taud-taud lang kung dili na mo bro. Dili mao. Dili mao ha. Dili mao. Naanakuha na sa imo nga dili mao. So duha na karon ang contradicting statement ikaw gang Pope. So
Di na ko mo comment ana. Ikaduha na kung pangutana sa imo ha, statement gyapon ni Pope Francis niya. Nagingon siya, we are all fundamentally good. Ingon siya. Yes, there are some rogues and sinners, but the heart itself is good. Contrary to what the Bible says, ingon siya, no man, ingon ang Ginoo, no man can of himself understand his error. In one way, only can a true knowledge of self be obtained. We must behold Christ. Okay? Kaya nakabutang diri manggod sa John chapter 17 ug 9, naging diri, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Maunay gisulti sa balaang kasulatan, pero ang imong Pope nagsulti man nga we are fundamentally good. Sayop ni si Pope o tama ni si Pope? Asa imong referensya na, bro? Sinulat ni news ni adtong March, May 23 karong 2024. Pope revoke of saying the human heart is good. Gi-quote ni sa news article nga decision ang pangalan. Sulti siya. Ang human heart is good. Oh, ingon siya, we are all fundamentally good. Yes, there are some rogues and sinners, but the heart itself is good. Pero ang Bible nagsulti sa Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Sakto Sa bito? Bible. So, Sakto bito? asa sakto ni? Sakto yung gisulti? Hindi. Pares na sakto, bro. Pareho Sakto, bro. sakto. Kay, ang atuloy example ng bata. Yung bata, ha? Oh. Ini ka tao sa bata, pure man yun ilang heart, ana, bro. Tula ang bata, away ng mga bata, pilara kakuan, uli dapod. Pure yun lang mga heart. Wag yun dumot sa mga bata. Mo tigingon ni Pope. Nya kana karon niabot na ang panahon na nagko ng bata, kapulo na mo dumot, kapulo na mo patay. Mo nagingon karon dia sa Jeremiah nga wicked ang ilang heart. Kay makahimo naman sila mga wicked things. Mintas ang bata. Pero kasabot ka gisulti. Kasabot ka sa word fundamentally. Mintras ang bata, mintras ang bata ningon wala ningon ng bata nga kuan, wala siya gihimo nga daotan, dili siya wicked. Nya na siya mahimong wicked kung naghimo na siya daotan. Wala masaya, wala masaya. Kasabot ba ka sa word nga fundamentally? Wala ka kasabutan nga word ba? Fundamentally. Ato i-search. Paadyo ka kasabot. O sige, move ta sa lain na question para daghan na to may isgutan. Para daghan na to may isgutan ba? Dili. Ato sa kaluna. Kabalo ka, Brother Jando. Ito ha. Ang salitang kabalo ka, Brother Jando. We have different... ang salitang fundamentally nangangahulog ang sa pinakayapak, pinakapayak, pinakasimple. No? O sa pinakapangunahing aspeto ng isang bagay. Ginagamit ito upang ipakita na ang isang bagay mahalaga o napakahalaga sa isang mas malalim na antas. Mana? Sige. Sunod. Okay ka? Okay ka to? Wala ko, abinin mo, ani, Brother Jando. Di okay ba ka to? Ako sang kuno bro. Okay man to. Ang ako lang conclude. Wala ko mo-conclude karon kay... Wala ko mo-conclude kay ani manggod. Okay. We have differences in theology. Bisa kung saan patakag pangutana, may tubag kang imuha. Ako ng paminawon, balag dili na ko nadawaton. Ang importante, ang mga naminaw karon dili pud bugo. Ang naminaw mo karon ba para may bawaan na to. Kay siyempre anak ko kaganina mga dentista, mga bakakon anak ko kay. Dili ko makig-argue. Di ka makig-argue kay mo man ang perspective. Di ka mangutan ng anong ang gusto na kong i-save karon ang mga naminaw nga mga bright. Bro. Okay. Next na ko question mo ni. Bro, dili ka mangutan ng anong niingon ko na. Paingon ko niya, mangutana ko na unya. Alam mo na imong ipangutana karon. Alam mo imong ipangutana karon anong niingon ko na. Nag-ready ko kuan ng mga questions karon. So I hope na tubagon nimo ni then pangutana ko na unya. Ngano na kay ka bakakon. Sige, next na ko nga question sa imo ha. Ingon man ka nga ang church itself is putli. Kapag palagay ko pala. Dili ko mo dagan ana. Akong pangutana nimo kay ingon man ka nga putli ang simbahan. Putli.
aware ka ba si Pope John Paul nangayo og pasaylo niadtong year 2000 sa usa ka homily niya March 12, 2000 sa iyang homily sa Vatican nangayo og pasaylo? Oo nga, about sa Inquisition. Aware ka? About Okay. sa Inquisition. Oh. No. Wala Inquisition na kabutang dito. Sabi nga dito. Nagsuwat to nga fundamental niya nga mga ang mga key points nga iyang gipangayoan ng pasaylo. Okay? Unsa man? Una, he is addressing colonialism. Katong gipang kolonya nila. For example, kini Pilipinas. Unang ni Anhidri si Magellan, di-colonize ang Pilipinas, gi-introduce ang Catholicism. Sana siyang gisulti. Kadua, sexual abuse and scandal. In a long history. Bro, wait lang nga. Ang atong sabot, bro, ang faith ang hisgutan. Dili Dili ang member. Nagsabot Dili bitaw lagi. tabi. Church ba? Nagsabot bitaw tabi. Kaya nahimo manggong palisi. Bro, ang atong sabot, bro, ang atong hisgutan is ang faith, dili ang member. Ningon bitaw. Lagi, paminaw sa. Kanina bitaw, Kadali lang. ganina bitaw, abot kag member naagi mga badlungon. Di-acknowledge lagi na ko na. Paminaw sa. Napay tempay ni. Paminaw sa. Iyang di-acknowledge. Sunod ang pagpamatay. Ang pagpamatay sa mga heretics. Okay? Ang pagpamatay sa heretics. Heretics means katuni siyang mga tao na sukwahi ang mga pagtuo nila sa usa ka pagtuo pod. For example, heretics is dili siya Katolik. Then naghimo og palisi ang church kay siyempre gyangkon man ni Bro, ipaklaro bro, sa pagsabot mo sa heretics, bro, ipaklaro. Kay pura man Usay pagsabot mo sa heretics. Ang heretics mao ni ang mga tawo. Nga? Ang mga tawo nga kanang opposite or kalaban sa kalaban sa pagtuo. Anong opposite man sila? Unsa dili punudo diyan? Anong opposite man sila? Siyempre lahi dili pareha. Unsa lagi? Sa tagay example sa punudo nila nga nimo sa opposite, sa punudo nila. I don't know. Bisan unsa halimbawa ako. Mata ko nimo sample ako ihatod nimo sample katong Albigensian heresy. Ang Albigensian heresy nagtudlo sila all material things are bad, marriage is wrong, free love and suicide are good. Nanudlo sila na. Sakto ilang tudlo sayo. Dili for me, sayo siya. Pero atong disputan di ang heretics man, ang opposition gikan sa imuhang belief. Mo nang na heretics. Opposite ba gikan sa imong belief ba dili na wala na ang heretics wala na magdisgutog whether you're right or wrong. Dili. Ang heretics is bro, sayop ka bro. Tanang heretics wrong nila panudlo nila kay kung mingo lang sa imo ng perspective, imo perspective. ebidensya. Lagi ang tawag manggod ana sa addictive manggod ang pagka-heretics. For example, ako tawgon ko nimo heretics tungod kay dili ko puyon sa imuhang pagtuo. Di na mao. Kato mga protestant nga gipamatay sa church. Heretics man ang word nga gigamit nila. Dili bro, ang nganong na heretics tong mga protestante nga na isa protestante na biktima sa Inquisition na ba di ay? Sila nimo. Pasahon ako sa imong libro. Wait lang. Pag ipasunod man guna ko. Ni bisog kay magambak-ambak ko ba? Ang meaning sa heretics refer to individuals who hold beliefs that deviate from accepted doctrines of the particular religion. Wala magsulti diri good o bad. Usbon ako ha. Ang meaning sa heretics refers to individuals who hold beliefs that deviate from accepted doctrine of particular religion. At this case is Roman Catholic ang accepted religion. So heretics ka kung usa kang imong belief nimo lahi ba imong belief kay sa ilaha, especially aning sa Christian. Kisa nga protestante bro ang nabiktima sa Inquisition bro. Hatag diri kay ang ingon na ba diri no Roman Inquisition na human siya og kanang kuan 1542. 1542 na human nya ang kuan ang medieval Inquisition 16th century na human. Asa man diri nga Inquisition usa mga protestante ang nabiktima sa Inquisition? Ang grupo mo sa protestante group na siya. Pero individual siguro nung gipangayo. Di kay Inquisition man ka kay umigang Inquisition sa ato pa na ay panahon nga nahuman siya, naundang siya.
Okay. Ani na lang sa balik sa tagamay. Atras sa tagamay sa atong istorya. Kay napasok naman to sa lain. Balik ta sa istorya ba nga si Pope John Paul nangayo siya pasaylo, but pasabot nahitabo lagi ingon siya nangayo siya pasaylo sa gihimo sa iyang church. Sa to pa ang church itself. Patong ingon nimo ganina tama ka nga. Dili ta magisgot og individual. Bro, dili ang church may nagkuhan sa inquisition, bro, ang state. Maulagi bro, paminaw ra gud ha. Ang gisulti ni Pope John Paul iyahang church, whether kinsay gigamit niya, wala ko'y pakialaman ng kinsay iyang gigamit, policeman, army man, state man, wala problema. Pero ang iyang gisulti church, ang iyang gipangayo in behalf sa iyang church. In behalf sa iyang church, nangayo siya suri. Subot pa sabot, it is a policy or ang church ang ngita pamaagi o naghimo aning pagpamatay. Now, ang akong main question, sige, ato na explain later. Akong question sa imo ha. Dawaton ba nimo nga tinuod ang pangaypasaylo ni Pope John Paul? Ano ya? Nangay siya pasaylo kay siya mo ini-stand sa state kay wa may mga isuoy sa state god. Murag nga ni ba? Murag ingon ani ba? Pasensya na ka sa akong mga igsuon ha kay nakasala man gud sila. Ako na lang mga isuri nimo. Ana ba? Bro, dili ko patakag storya bro, wala ko ebidensya bro. Ako pakita dili ebidensya. Okay lagi. Ako sa pakita. Pageant of the Popes. Ariso, dali lang. Mubasa sa akong referensya. Bro, mubasa sa imong magazine, New York Times. Mubasa sa akong referensya, bro. Kay kanya akong referensya na ako. Muna naghatag yung kamatuuran, gud no? Kaya na mga newspaper man, god, pwede ba kung lahat muhimo, ana? Yung din sa Pageant of the Pope, sa page 160, the Inquisition was actually a system of ecclesiastical courts inaugurated to detect heresy. So, Inquisition, igo lang siya mo detect og heresy. Once detected and persisting in his error, a heretic was delivered to the civil courts for punishment. Ang nagpunish ang civil. Heresy was regarded in the same manner as high treason might be regarded in modern times, and in those days, torture and death were sentences common to many crimes. Ang muhataga na ang kanangkuan, ang estado. Sa Compton Encyclopedia na po, yung na po dire, the church established a tribunal called the Inquisition to try persons accused of being heretics, that is, of revolting against religious authority. Since canon law forbade the clergy, so ang canon law na mo bro, nagdili sa mga pare, sa mga clergy, to participate in bloodshed. So among canon law, nagdili sa mga pare nga mo patay. The severe penalties were carried out by the state, ang estado. Dili ang kuan. Ang church mismo. Sa Europe before modern times by O'Brien, gingon dire, the councils of Toulouse, Reims, and the Lateran added imprisonment to excommunication as a punishment for heresy. The greatest saints of the church, however, urged kindness rather than severity. And if death penalty was ever imposed for heresy, it was imposed by the state rather than by the church. So ang ni torture sa mga heresy bro, ang estado diling iglesia. Pero kay estado kay taas mo kay garbo, di makabulo mga sorry, munang si Pope John Paul II na lang ang ningayog sorry para sa ilang side. Gets di mo? Nagets na ko. Pero imo harapod na kay si Pope John Paul, wala man ka magsulti. Nagbasa ko diri. Wala sa lagi, gibasa lagi nako. Naminaw man ko sa imuhag mahino. Anak man ko basta may surya ka maminaw man ko. Ang imong sulti is si Pope John Paul nangayo sa sa hinimuan sa estado. Pero sa tinuod lang mo na mo yung nga imo ra na kay wala man siya dito na yun nga in behalf of what the state yun na bro. Sorry. Pero nakapublish New York Times ha, ng magazine. Pope asked forgiveness for error of the church over 2,000 years. Of the church. Wala gingon diri of the state of Vatican whatsoever. Of the church. Okay? Wala siya nangayo og in behalf ng state of Vatican. Ingon siya error of the church. Ingon niya iyan ang gidetail dito katong mga patay nga nahitabo for long period of time. Sayop inyong newspaper nga gikuhaan bro. Kay nga naman. Bro, na magkataon bragando. Nganong nasayop man bro, gingon na bitaw nga it was imposed by the state rather than by the church. Kung insakto pa ang inyuhang kwan bro, ang inyuhang
gibutang sa inyo ang newspaper nga gibasa. Contradiction siya sa giingon. It was imposed by the state rather than by the church. Unya, contradict pod siya sa among canon law nga nag-forbid sa clergy to participate in bloodshed. Ang canon law naman muna official. Okay? Ang canon law nagdili nga ang pare mo participate in bloodshed. The point Unya, miingon ka karon nga. So contradict siya sa amuang kuan. Oh, contradict siya. So di okay. ko mo daw to Anita karon na gisulti nimo baguay lang ka ng sulti ha. Baguay lang ka ng sulti. Nga ang state ang nag-impose, which is tuko na state ang nag-impose. Kabalo ba ka nga before the imposing dunay policy or dunay sugo na ang naguna? Because pagka nag-ingon nimo nga impose comes from dunay directive. Halimbawa, ako president, akong akong isugo ngadto sa mga police and police will impose. So, okay na, dawatong ko na imuha katong grabing pagmamatay mga sundalo to mga nagpamatay. Okay, state ang naghimo. Pero by the way, sa state of Vatican or state kanang uban ng mga state nga giingon nimo, kinsa may supreme leader nila nga ilang gisundan? Pope mangyapon mabitaw na ngayog Pope ngayog sorry no. Now, sa New York Times, mayroon ka nga, sayot ni sa New York Times, ibasa na kong magazine. New York Times is not owned by Seventh Adventists. Pero, mo yun gyapon kasi mo ka-imin ka ng ubanan gyapon taga for the sake ba nga ka na, bakit may higmata day ka? The Washington Post, dili man giniya sa Seventh Adventist, dili man po ni New York Post. Washington Post, nagbutang gyapon diri, March 12 gyapon ni, December gyapon ni yung time. Pope asked pardon for sin of the church. Sin of the church. Abi ni mo, Brother Gando, okay lang na makasabot ko sa imo kay ang ako mangung ganahan si mo kuan mo ka intelligent person mangung ka dili ka katong sa katao ba nga narrow minded wala kay itubag nga ako nakita mo sa imo try to revisit the history of your church nga aside sa gi-impose kun dili policy or words nga gikan mismo sa imong simbahan, then pwede nimo siguro nga huna-hunaon nagmaayo pag-usap nga. Di pong kumadawat. Sayop ba ni kay kabalo ka last lang. Sayop yun. Last lang. Kay ikaw man good tungod sa imong pag-research tungod sa imong panguna-huna. Ang reason nga nung nihawa ka sa Seventh Adventist matud mo kana tungod kay nag-research ka, nangutana ka, ug duna kay bag-ong butang nga nadiskubrihan nga dili day ni kuan ng Seventh Adventist. So ari ko sa kasulik. Mali. Try to open your mind. Mali. Mali. Sige, mao man na imong gisultin mo sa kuwadi last time. Mali. Ang ingon nimo, naging istoryahanay mo ni Talibong, ang sulti ni Talibong gipangutana ka ni Talibong kinsa may founder sa imong church. Wala kay makita nga tubag. So tama akong gisulti baguay lang nga tungod sa imong pag-research, tungod ka naminaw kang Talibong, tungod sa imong pagtuki-tuki. Ang nahitabo karon imong nasabtan nga ang Seventh Adventist DI dili ni tinuko ni Jesus Christ. Subot you are open mind. Do na kay ability to think. Akong kwansi mo ang challenge sa imuha. Himo ana katong gihimo nimo sa Seventh Adventist himo karon. Ayaw himo agbakakon ang Seventh Adventist. Ayaw himo agbakakon ang mga referensya kay gagamit man mo. Washington Post o kini ng New York Times o ang Vatican City nga website www.vaticancity.va under i-research ang homily pardon of the day of pardon basahan mismo aron makabasa ka nangayog suri ang imong post dagang ipamatay unsa ka so dili na putli imong simbahan ang Washington Post di mo na pwede magamit sa ako kay dili man na referensya sa Katoliko, di man Katoliko gaymo ng Washington Post. Baala ka. So, dili man na magamit sa kuha. Ikaduha, ang Washington Post contradict siya sa among canon law. Di mo po pwede nga paboran ako ang inyong newspaper, ang canon law akong isalibay. Ikatulo, ang pagbalin ako sa Katoliko kay iyahang founder si Jesus Christ. Mao na, kung gusto kang muhawa ko dire tagay kog laing founder nga dili si Jesus Christ. Nakuha nimo? Kay as long as ingani mo siya bro, as long as si Jesus Christ ang founder sa Romano Katoliko, sa ngalan nga doon naging mga membrong abusado, sama nang giingon mo ko ng mga abusado,
nga mga miyembro dili na makapausab nga ang iglesyang gitukod ni Kristo mao gid ang Romano Katoliko. Ang best thing tulo na lang magbinuutan ko diri sa sulod aron maapil ko sa kaluwasan. Kay sama nang giingon sa Mateo 13, ang paras nga gitanom sa Ginoo gisagulan og sagbot, kanang mga abusado gipangbasa nimo karon usa na sa mga sagbot og ako nakasiguro jud ko ngayon nag-abot sa Ginoo iyan ang harbison panglangkato niya ng mga sagbot isalibay to sa kalayo. Ang ako na lang ani karon nagbinuutan ko ni sa sulod aron dili ko maapil nga isalibay sa kalayo. Mo nako So dili gyud pwede bro. Dili gyud pwede nga mubiya ko sa Katoliko og mobalin sa Seventh-day Adventist nga gitukod lamang ni Ellen White. Wala ko mag-agni nimo bro nga mo mamina pa. Wala ko mag-agni nimo nga magsiit ka kay dira nga mangkagikan. Na diri ta karon gunata diri to discover, to discuss atong differences. Ayaw lang nimo bro nga di ko andi ta ka imo ta kang Adventist no. So ani lang tabi sa mga differences nato kay valid man ni ang atong differences. Now gusto ta kang pangutan-on kay tan-aw na ko sure na manggid ka nga ang nagtukod sa kuan, ang nagtukod sa Catholic is si Jesus Christ. Tagay do ko kuan bro. Tagay do ko intellectually i-explain sa ako tagay ko verse nga ang Catholic ang Jesus Christ ang nagtukod. Let's say unsa man ni klase nga pagtukod bro ang imong gamiton, build or founder? Bro, sayop na po ka, bro. Sayop na po ka. Sayop na po na. Dili, mga tana lagi ko. Clarify ang ako mga Christian. Dili kay imo kong katawaan, imo kong sayop na po na, bro. Ingon ka asa man build o founder. Sayop na siya, bro. Nga naman, bro. Mingon galing, and upon this rock, I will, mag-una gali ang I will, ang musunod ana, ang verb present tense. Manya? Ang I will, ang musunod niya, ang verb present tense. Managing ni Richard Thompson. Kila ka Richard Thompson? Sige na, dito sa mga istorya. Ingon si Richard Thompson nga national debater sa Seventh-day Adventist Church. Ingon si Richard Thompson. I will build or I will found, the same na siya. Unya ka na nga I will found, dili na past tense sa find. Kay verb present tense. Yung I will gali, ang magsunod na verb present tense. Wrong grammar kung mogamit ka I will niya ang mong isunod past tense. Wrong grammar kung magagalog I will niya ang isunod ang noun kanang founder, noun mo ng founder. I will founder my church, wrong grammar na. Ano naman? Bro, wala ko nakig-discuss na bro. Ani lang para maka-okay build the founder. Pwede ako ipautan sa imo lagi duha nganong duha okay. Nganong duha akong ipapangutana sa imo ha. Para ma-clarify nimo nga asa sa duha imong gamiton. Tungod kay i-explain ako. Number 1. Ang pagsulti ni Jesus Christ nga I will build. I will build my church. Okay? Usa na ka figurative speech nga gigamit niya. Tungod kay ang gigamit mao bitaw na nga build ang imong gamiton because ang build kinahanglan ang iyang adjective is physical. For example, kanang mag-build ko og church, og house, og road, og tanan which is physical. Tama na, physical na siya. Pag mo ingong ganit institution gani imong gamiton bro, institution found imong gamiton. Founder na siya ang founder ang noun. Founder ang noun. Ang noun is founder. Tagantag example ha. Ang nagdiscovery gyud sa United States of America katong si Americano something unya pero ang nasikat sa history is si Christopher Columbus. Siya nakakita, siya naka-find, butanto siya naka-find. Pero kabalo ka, ang founding father, usa sa founding father sa Constitution sa United States of America, gitawag og founding father usa ana si George Washington. Mauna nga gipaklaro nako sa imuha asay gamiton ani nimo karon. Ang build ba, which is referring to physical, o ang institution ba nga gamiton nato founder. Kay sama sa giingon, ang United States Constitution, ang founding father ana usa sa founding fathers ana si George Washington, pero dili siya builder. Okay, dili siya builder. So duha na siya ka distinct nga meaning sa pag kay sa Bisaya man gud ana bro, usara man gud. Usarang Bisaya ba mo nang usahay do na tay language nga kanang problem ba kay
ang nag ang nag ang build kay nagpatindog o nagpabarog. Ang kwan pod, ang found pod sa Bisaya pod nagpabarog. Ako naghimo. Ako naghimo aning cooperative. Sa kwan pod sa Bisaya pod pwede pod na ako pwede naghimo aning balaya. So ato lang ta sa English ta nga kwan, ato sa English para sakto ang meaning. So asay gamiton nimo, builder or founder? Bro, ikaw na mismo gasulti nga ang build diha figurative. So hindi ka pwede mo gamit og term building. Ang saan sa? Ikaw mismo gasulti nga ang build diha figurative na. So di ka pwede mo gamit og term building. Kaya ang building Ano dili mao akong pasabot. Ang akong gipasabot katong statement ni Jesus Christ ba katong panginyang you Peter, upon this rock I will build my church. Figurative na siya. Katong statement niya dili katong build kwan. Katong statement niya ang figurative kay mao nakaingon ko figurative bro. Actually the next preceding verse diha or sa next pa nga mga kwan mga statement ni Jesus Christ or sa Bible wala man diha na nabugna ang building. Wala may building nga ni barog atong batuha nga gitudlo niya kay ang iyang gitudlo nga bato si Pedro man. Mao na nga figurative siya kay ang bato si Pedro ako. Oh, kay siya man ang bato wala man siya gitungtungan og bato og kanang simbahan bro. That is figurative. Mao na kung punto. Figurative lagi bro kaya ang iyahang pagkatuko dili siya physical building. Correct. Siya figurative. Yes. So ang build diha figurative na siya. Ang build na ang founder mismo. So dili pwede magbulag ang founder o ang iyahang gi-build. So ang kuno nimo karon bro nga dili builder di ay siya kundi founder siya. Bro, ang siya founder siya. Kana iyang gingod nga build figurative man gud na. So ang sakto daon ta nga ibutang da is I will found my church. Pero ang gigamit nga term is kuan man I will build so figurative siya. Eh kung literal nimo siya, literal sense mo siya, ang dapat ibutang da is I will found. Ona siya. I will found. Okay, so unsa man kayo pang Bible dili pod siya sayop no, Bible. Ang figurative gali kay kung literal pa siya dapat I will found. Unya kay figurative man siya mo nang I will build. No, pero the same na siya mga meaning. The same meaning na siya kay nagtukod man gyud siya og institution. Nagtukod man gyud siya og grupo. So nagkuan siya the same siya, it's either found or build, the same na yang kuan niya, iyang meaning. So ang ako ani karon giun sa pagkatukod sa Iglesia Katolika ingon ani ni nagtukod sa Kristong Iglesia. Tukod sa Iglesia usa na ka iglesia. Nya kana iglesia ha nagdagan na pila ka tuig naabot nag Antioquia, naabot nag Roma, naabot nag Espanya. Michael, look at what you gibuntayan nimo oh, kwa. Wala ka gabantay diha, galisod na si Sainara. Ana, tarong nga dali Mapiang pagdali dugaya oy. Karon naitabo ingon ani. Pag abot sa dagdagan kanang nga iglesia ha, gikan sa first century naabot nag Roma, naabot og Antioquia, naabot og Espanya, naabot nag unahan. Ya sila may nagpagawa sa Biblia. Kana iglesia may nagpagawa sa Biblia. Ya pag abot sa 1054 na split na siya. Na-split na siya ha. Pagka-split niya, ang niadto sa East, ang Greek Orthodox. Ang niadto sa West, ang Catholic Church na gihapon. So, the same na gihapon na. Ang kana iglesia kay paghatag sa ngalang Catholic Church, 110 AD man by Bishop Ignatius of Antioch, na naabot og 1054, na-split sila. Ang East, nahimong Greek Orthodox, ang West, Catholic Church ng gihapon. Onya, nagdagan pag naabot og Pilipinas, ang Iglesia Katolika, 1521, Catholic Church na siya gihapon. So from the very beginning, in the first century, Iglesia ng Diyos, then 110 AD, ngalan siya og ng Katoliko, tama sa 1521, Katoliko lang siya gihapon. Pagka 1870, gibutangan na og Roman. Ang ngalan, gidungagan na og Roman. So, katong Katoliko, gidungag Roman mo, tong Roman Catholic Church, mo nang founded good by Jesus Christ. Kanang grupuha gyud gikan sa primero. Paabot din dito na split. Mo na imo i-search mo sa Google kinsay founder sa Greek Orthodox ang tubag Jesus Christ lang gihapon. Ano dito man sila gikan usa ra man mi ka iglesia una. Then dito nag-split ming duha.
ang East Greek Orthodox, ang West Catholic Church lang gihapon. 1521 Abos Pilipinas Catholic Church lang gihapon siya. Pagka 1870 gibutangan na siya og Roman. Wala na imong Roman Catholic Church. So mao gini iglesia ha. Ang gituko ni Kristo gika pa sa primero. Oh, sunod. Yeah. Bro, okay. Tinibang church nga mong gi-explain sa ko at pa yun ni Jesus Christ nga upon this rock I will build my church. Roman Catholic man imong gisulti ani. Ano sa man ni natukod bro? Do na ba i-date ani? Wala specific date nga unsang bulana, unsang pitsa ha. Ang nibal nato 33 AD siya na build. Kay pagka tuig 30 kay nga naman nego siya pag BC ug AD. Natawo si Kristo sa 4 BC. Pagkataon niya sa 4 BC, pagkaedad niya 1, dito nagisugdan ng 1 AD. Nagisugdan ng 1 AD sa edad niya 1. So pag edad niya 30, mula to 30 AD niingon siya, and upon this rock I will build my church. 30 anyo siya ato. Human siya gibunyaga ni ilang ni John the Baptist. Pag human 3 years ang iyang ministry. 3 years. So tag 3 years yung ministry, namatay siya 33 AD. Sige. Okay na. Tungod kay ang imong explanation nimo, mauman ang butang to bana-bana or insakto nga date is 33 AD. Gitukod ni Jesus Christ ang simbahan nga later on gihinganlan og Roman Catholic. Tama no? Okay, gihinganlan og Roman Catholic. Before ba ana bro, do na by changes nga nitabo? For example before ba ana, do na by change of doctrine or change of everything? And then pag abot sa Roman Catholic, nag-change na po sila or the same gini from the beginning pagtukod ni Jesus Christ? Wala may ngog change of doctrine. Ang nahitabo development of doctrine. Lahi man ang change sa develop. Ang litan, ang baso gi-change na ko og kanang kuan, plato, lahi na siya. Pero ang baso nako ako lang gi revise, tanong lang design develop na akong baso. Lahi ang develop sa change. Ang nahitabo sa mga developments of doctrine, kaya na yung mga doctrine na mga gawa pa na diskubrihan kaniadto, o niya na diskubrihan na karon mo nang ipagawas. Okay. Wala change. Okay. So tama ang akong pagsabot nga si Jesus Christ nagtukod niya tong more or less at 33 AD sa yang church nga later on na Roman Catholic Church. In fact na siya og duha, no? Now doon ay isa ka senaryo. Mabasa na to sa Acts chapter 7. Si Stephen nasulti ang young words mao ni yang giwasingon. This is he, pointing to Jesus Christ This is he that was in the church in the wilderness with the angel which spake to him in the Mount Sinai, and with our fathers who received the lively oracles gave unto us. Unsa man nga church bro? Kasi Jesus man yang gi-point ani niya. Diloy si Moises Church nga Si Moises. Si Moises ang gipasabutan na. This is he. Dili si kasi nakikistorya sa anghel. Si Moises. Atong bisayang kay kana para matabtan kay ni brother. Sige. Di balik usa na nga verse. Gabi gid ka mo comment ka dayon ba? Wala mo dai kana tayo. Lagi Acts chapter 7 bro, Acts chapter 7:38. Ni kabalo mo kuha na nga ang nag-istorya sa anghel si Moises nag-istorya sa anghel dili mo si Kristo. Bro, Acts 7:32 basta bro, Acts 7:38. Acts 7 atong sugdan sa kuan ha sa 30 ha. Ano ya? Ingon dire 7:30 ko magsugod og basa. Ay dito sa 32. Sige ako 30 pero ato ma-contextualize na to. Sige, madugay doon kaya ni mag-post lang ako. Sige. Wait, problema bro. Paglabay sa 40 ka tuig may usa ka anghel nga mipakita kang Moises. Ang gipakitaan sa anghel si Moises, dili si Kristo ha. Pinagis ang dilaab nga sampinit dito sa kamingawan sa bukid sa Sinai.
Natingala si Moises sa iyang nakita og miduol siya. Wait lang. Hindi ha? Natingala si Moises sa iyang nakita og miduol siya sa sampinit aron sa pagsusi niini. Apan nadungog niya ang tingog sa Ginoo nga nag-ingon. Wait lang ha. Wait lang. Okay, ingon dire. Natingala si Moises ang nakita og miduol siya sa sampinit aron pagsusi niini. Apan nadungog niya ang tingog sa Ginoo nga nag-ingon. Ako ang Diyos sa imong mga katigulangan, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Mikulog sa kalisang si Moises ug wala siya mga has pagtan-aw. Ug miingon kaniya ang Ginoo, hubua ang imong sandalyas kay balaan ng dapit nga imong gitindugan. Nakita ko nga ang mapait nga pag-antos sa akong katawhan to sa Ehipto ug nadungog ko ang ilang agulo ug aniya ako aron pagluwas kanila. Busa dool ngari kay padala ko ikaw ngadto sa Ehipto. Mao kini ang Moises nga gisalikway sa katawhan sa Israel ug ang giingnan nila, kinsay naghimo kanimo nga pangulo o maghuhukom namo? Siya ang gipadala sa Dios ingon nga pangulo ug manluluwas. Binuligan sa anghel nga iyang nakita didto sa nagdilaab nga sampinit. Siya ang nangulo sa katawhan sa ilang paggawas. Ilang paggawas gikan sa Ehipto og nagbuhat siya mga milagro og mga katingalahan dito sa Ehipto. Sa dagat nga pula ug sa kamingawan sulod sa 40 ka tuig. Siya ang Moises nga miingon sa katawhan sa Israel, ang Dios ang padala kaninyong propeta gikan sa inyong katawhan sa mga siya nagpadala kanako. Siya mao ang nag-uban sa katawhan sa Israel. Ang girefer si Moises dili si Kristo. So sakto akong giingon nga ang girefer si Moises dili si Kristo. Imong tubag si Kristo man. Padayon na, aron makasabot ka. Siya Sige. mao ang nag-uban sa katawhan sa Israel nga nagkatigom dito sa kamingawan. Dito siya uban sa ato mga katigulangan ug sa anghel nga nagigsulti kaniya dito sa bukid sa Sinai. Isa may nagigsulti sa bukid sa Sinai. Si Kristo ba nga si Moises Padayon na man? lang. Og nadawat Padayon na. gikan sa Dios ang buhing mensahe aron ihatag kanato. Apan midumili ang ato mga katigulangan sa pagtuman kaniya. Ila siyang gisalikoy ug nangandoy sila nga makabalik unta sa Ehipto. So, ang ilang gisalikoy si Moises, dili si Kristo. 40. Sige, padayon na. Miingon sila kang Paabot ko nimo. aron. Buhati kamig mga Diyos nga mo ay mag-una kanamo kay wala kami mahibalo unsa na nahitabo ni atong Moises nga nagdala kanamo gikan sa Ehipto. Busa nagbuhat sila ko sa ka Diyos sa dagway sa nating baka og ila kining gihalaran og naglipay sila tungod sa binuhat sa ilang mga kamot. Umibiya kanila ang Diyos ug gipasagdan sila nga magsimba sa mga bituon sa kalangitan, sumala sa gisulat sa basahon sa mga propeta, katawhan sa Israel. Ako ba ang inyong giihawan o gihalaran ng mga mananap sa 40 ka tuig sa kamingawan? Ang inyong gidala mo ang tulda sa Diyos nga si Molok. Ang larawan sa bituon nga sa inyong Diyos nga si Repan. Sila mga Diyos nga inyong gibuhat aron simbahon. Busa ingon nga mga bihag ipadala ko kamo saylo pa sa Babylonia. Wala gingon din si Kristo to. Si Moises lagi to. Kumala kagbasa? Umana naabot ako diri City 43. Okay, minaw ha. Atonin ko na na. Pantay City, paminawa ha. Diyan lang bro, diyan lang bro. Kapalo ka, niration ni Kwan. Diyan lang bro. Niration ni. Diyan lang bro, diyan lang. Ako sinipasan ni bata kay bana. Sige. Okay, sa mga naminaw, mayong buntag ninyong tanan. Busy pa atong host na to, no? I don't know kung madungog ko ninyo di aron, pero we are not converting you to become a Seventh-day Adventist. We are just trying to show you ang differences sa Catholic o sa Seventh-day Adventist. So, nagpakita lang niyo sa kalahian. Unya, it's up to you sa pag-compare kung asa ang tama. Dito pa mi ganina, naabot kami sa Pusli na church, pero naabot kami aning hasang layo kayo. Katong na lang pagpatay, katong na lang pagsugo, whether kinsay nag-impose ato, unaunaan ninyo kung kuan ba na, putli ba na o dili. Okay bro, bayad ko bro. Oh, so ang konteksto gyud bro, ang gatong giingon nga siya is referring kang Moises dili kang Hesus.
Okay, sige. Okay na. Ako nang paminaw ni Muntingo. Pero paminaw sa ang Tri-City, ha? Ang Tri-City nag-ingon. Ginarate man ni sa ni Jan. No. Ningon dre, oh. Stephen, sorry. Oh. Sinimao ang Moises sa mga Israelinon. Tato pa si Stephen, nagtupi siya ba nga, sinimao ang Moises nga, nagtupi sa Israelinon. Then, iyang gi-quote ang gisulti ni Moises. Kumisalinon sa usa ka propeta gikan sa magkaigsunan nagpatindog sa Dios alang kaninyo. Maingon sa iyang pagpatindog kanako. Mao kini siya didto sa katilingban sa Kamingawan uban sa mga manalunda nga nagsulti kaniya sa bukid sa Sinai ug uban sa atong mga ginikanan ug nidawat sa buhing pulong aron ihatag kanato. Now, kini nga religion ba? Kini nga religion ug ang iyang kaistorya man ang iyang kaistorya si Jesus Christ. Ginarate man ni si Jesus Christ ug si Moises nagistorya. Now, there is a religion in the desert dito sa Kamingawan. Na religion na daan dito. Church. This is he that was in the church in the wilderness. Pero ang nag-isurahan ay dito between Jesus and Moises. Niingon ka nga i-build ang church figuratively dito 33 AD nahimo siyang Christian siya ang tawag nga lately kita ginganlan siya og Roman Catholic o katong ni siya. Ang akong question si mo ni naa naman lagi sa Kamingawan may gi-build naman lagi ang atong Ginoo dito sa Kamingawan with Moses. Tapos nag-build na po siya gusabo niya nahimo siyang Catholic. Asay tama ani bro. Asay tama ani naghimo na daan ang Ginoo og church since from the beginning dito sa Kamingawan or sa imong pagsabot nga si Jesus Christ naghimo pa during 33 AD. Asa ang tama silang duha? Pareho silang tama, bro. Kay kanang iglesia sa Kamingawan, bro. Mauna karon ang gingan lang karog Judaism. Kay gikan na didto si Moses ang nangulo hangtod sa niabot ang panahon ni Kristo naa na daay sinagoga Judaism nga relihiyon. Unya kay dito man na si Kristo sa Judaism unta pero nigtukod siya bag-o. Og ang gitukod niya nga bag-o contradict sa kanang mga members sa Judaism. Actually sa Galatia 1:13 gabangga bitaw na sila. Galatia 1:13 giingon dire nasayran ninyo ang akong pagkinabuhi kaniadto mainiton ako sa tinuuhan sa mga Hudiyo o gilutos ko sa wali ko kaluoy ang simbahan sa Dios o gihimo ko ang tanan aron paglaglag niini. Sa to pa sa diyang tuwa pa si Apostol Pablo sa Judaism gilutos niyang iglesia sa Dios, gilutos niya. Katong Judaism mao niya ang nagsugod sa iglesia sa Kamingawan. Okay. Sige. Ato nang kan. Wa mo sila dili ko mo contradict kana. Okay. Wa mo sila ning bulagot. Buot ba nimong ipasabot nga si Jesus Christ ang nagtukod sa iglesia sa Kamingawan? Si Jesus Christ pod ang nagtukod sa iglesia natong 33 AD. Tama ba no? Dili. Kategorika lang. Tama, ha? Dili si Jesus Christ nagtukod adto. Ang nagtukod adto ang nagtukod adto ang si Moises. Si Moises ang nagtukod niya, ngano man. Siya man ang giila ato nga leader. Ano sa diyan gitukod to. Gi-guide lang sila sa Dios Amahan aron dili sila magtibulag sa kwan ba. Kamingawan ba gi-guide lang sila. Gitawag sila iglesia. Gitawag sila iglesia kay kama sila kanang mga gipanawag man the call out ones mo sila from the land of Egypt. I-call out ones sila unang sila iglesia sa Kamingawan. Dili kanang statement bro, pwede ka maka-back up ana nga si Moises ang naghimo kuan ana kay ebidensya na natay mabasa na. Ato ni sir kasi founder sa Judaism. Sige daw. Bible ta. Ayo nang mong kuan. Sige daw. Anong limitahan man nimo? Ayaw limitahan. Sige ka limitahan. Sige go. Wala ko limited diri sige go. Tuon man kani ato Ayaw bag-limit kuan. Ato tanaw na sino ang founder ng Judaism. Sino ang founder ng Judaism?
Unsay tubag? Sige ah. Okay, tanong na to ha. Abe, ingon dire, ang Judaism may isang sinaunang relihiyon na walang isang founder. Wala din siya founder di ay. Sa Basta traditional si Satanas na bro, naghimo. sa traditional na kahulugan. Ngunit ayon sa mga kwento at tradisyon ng Biblia, ang patriarkang si Abraham ay itinuturing na isa sa mga pangunahing tagapagtatag ng pananampalatayang Hudyo. Siya ay kilala bilang ama ng mga bansa at paniniwalang gumawa ng unang tipan, covenant sa Diyos na naging pundasyon ng Judaismo. Ang Diyos ay nagbigay kay Abraham ng pangako na magiging ama siya ng isang dakilang bansa na tinutukoy bilang mga Israelita o mga Hudyo. So, bukod kay Abraham, si Moises ay isa ring mahalagang figura sa kasaysayan ng Judaism dahil siya ang nagbigay ng batas, Torah, sa mga Israelita matapos ang kanilang paglaya mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Ang Torah na binubuo ng unang 5 aklat ng Biblia ang pundasyon ng batas at pananampalataya ng Judaism. Sa makatuwid, bagaman walang iisang nagtatag, sina Abraham at Moises ay parehong mahalaga sa pagkakabuo at paghubog ng relihiyong Judaism. So, Judaism to siya bro, katong Iglesia sa Kamingawan. Naabtan ba ni Kisong Judaism? Sige, Pag yun, naabtan ba niya? Pagkaabot niya, dagan siya gipang saway sa mga membro, kaya dagan mga membro nga wala naman mitunong, wala mitunong, tukod siya iglesia niya. Dito na una na Sige. membro ang mga apostoles. Kaysa nalibog ko ba kay ikaw manggod, ikaw mismo nagsulti nga si Moises ang nagtukod. Nya ni nag-google ka karon, pag google nimo nabawaan nimo nga si Abraham. Unya gikan kang Abraham, gisugo day siya sa Ginoo. Kinsa sa tulo ang nagtukod gyud? Tugani ko, kinsa sa ilang tukod ang nagtukod sa Iglesia sa Kamingawan? Matod ba Si Moises matod mo, si Abraham sa Google o si Jesus sa og ang Ginoo? Sige, ngani bro, si Moises di ay part siya sa pagkatukod kay ang gahatag sa balaod si Moises man nya ang ilahang pagtuo ng sugod man ni Abraham mo nang ang pagkabuo sa Judaism nahadiha ni Moises ug ni Abraham. Syempre na sila kanang guidance gikan sa Dios Amahan. Pero wala gyud gitukod si Kristo niining panahon na. Dili siya sunod tukod ani. Sunod So, tanan nimo. So nasayop ka kay una nimong pagsulti si Moises man nya karon pagpani mo sa imong Holy Google. Si Holy Google. Si Holy Google, nayabag. Abi ko magtarong na akong kaistorya. Noon sa tawa na Abi ko man nagtarong na akong kaistorya na ako. Napo ni pagkasiring niyo. Ay, Holy Google. Takaraw siya Holy Google eh. Napo ni Holy Google. Taway kakabagaway klaro na tawa na kay istorya. Mahuli Google ka karon. May huli Google god. Takalag tabi tawa na. Huli Google daw. Okay. So, kung nawala man siya. Basig na ko na yung load niya. Nahurot na yung load. Tanga na huli Google. So, gatuo jud ko nga tarong akong kaistorya karon. Natong nang kog sa padisang tarong kaistorya. Nahuli Google na noon. Hahay, sige ba jud mo pangugat nga kamoy tinuod nga dili sa to, nga dili man dili man lisod usab to nga si Mami Ellen, Daddy James. Ano na mo nang daddy si James. Bro Jando, ayaw nagtubay anang taong giyawaan kay na buwang na. Hoy, Google na noon, haskang Holy Google na noon, haskang naunsa ka Holy Google. Sabi, ako na ko to iponbook tong gabi, ako na siya ponbook diri as Holy Google. Ato siya iponbook ha. Holy Google. Kaya ron kasong manawag ni Gotro, makailan ako niya nga siya si Holy Google. Atong kanundaan. Sa mutawag ni Gotro, mutatak diri Holy Google na. Pero dyan doon, nag-feedback imong sounds diha. Nag-feedback?
Unsang mutanga sa feedback? Ano sabi? Wala man ay kung dire. Kinsay yawa. Kanus man si Bro G din nangaway. Kamu ang yawa kasi imong pangatake. Kamu ko nangaway nila. Sila may pala away. Iguro ko tigtubag. Ano ka bantay? Igor ako tigtubag. Sa sige nagsulte, si Emperador Constantino kuno ang founder o niya walay mabasa, igor ako nagtubag ng mga bakakon sila. Ingon ni Jando, si Moses ang founder sa church in the wilderness, pero pagbasa niya sa iyang huli Google, usap ko huli Google. Wala na nasipyat bro, kay usa si Moises sa mga founders. Ngano man, kay siya may naghatag sa balaod. So wala na nasipyat. Naunsa naman ning tawhana, nahimo naman ning awing, nabalaan na hinuon ng Google. Abi ko mag nakaturong na kog sa badistang tarong. Wapo day katunong. Bakakon lagi kay lagi ni huli Google. Hoy. Ako siya gipon bukas huli Google kay kung manawag ni siya balik, utatak na dire huli Google. Makailan ako. No? Perting pagkasakap sa sakpan gid siya ha. Nawag siya balik huli Google. Hello bro. Gagando. Sa may ingon mo huli Google. Gagando. Tuman. Kanang ayaw i-mislead imong mga naminaw kay Ako nag-mislead oy. Ayaw i-mislead imong mga naminaw kay kadihang nagsulti ka nga si Moises mao'y nagtukod ang pag-research nimo sunod di Google na nimo ngano sa Google man ka mangita. Dili man na Bible mao nang gitawag bro nganong sa Google ko nag-search bro kay wala may giingon sa Bible. Mao lagi nganong mangita ka og imong referensya ng Google balaan dali ay na para nimo balaan na nimo kay ngano man di amang ka nangita nya pag-abot mo sa Google gituan pag yun nimo nga ang Google bro ang Google bro referensya. Wait lang padali lang. Ang akong punto mao ni. Sige, ko sa ikaw man gud imong gibarugan gyud nga si Moises. Gibarugan nimo si Moises. Ako gipaminaw ta ka gibarugan nimo si Moises. Pero nagduha-duha ka sa imong baruganan, maong niadto ka kang Google. Dito sa Google nimo walay verse nga gihatag dito. Ginituo pod ka sa Google. So kinsa may balaan ani karon ang Biblia nga atong gihisgutan or ang Google nga imong gigamit. So ituo man ka sa Google. O di bala para nimo balaan ang Google dili na ko gikan sa kuang huli Google imuha na gipamata ta ka nga nituo kag Google nga dili balaan pero para nimo balaan na kay nituo man ka si Abraham ganina si Moises ka nya para to pagsulti sa Google nga si Abraham tuo po kang si Abraham sige na ako Google niya okay. Ako na po istorya sakto kung giingo nga tanang isda bakakon ano naman ingon siya para na ako huli si Google. Bakak na. Okay, para na ako. Bakak na. Ikaw gani akong gipasabot ana ba ikaw ba kay imong gigamit reference bro, ang Google. Para nako dili balaan si Google pero ingon nimo para nako balaan. Kung namakak ka dadapita. Dili ako namakak. Ikaw akong gipamuka ba naputol lang yun dahil nahurot lang dahil ang promo. Bro, ayaw pataka lagi og tabi diha kay Exodo 20:16. Ayaw pagbutang-butang sa inyong isikatawo. Santiago 2:10. Ang nakalapas sa usa ka sugo nakalapas sa tanan. Ayaw na kanindong ka bersikulo ha. Exodo 20:16. Ayaw pagbutang-butang sa inyong isikatawo. Santiago 2:10 ang nakalapas sa usa ka sugo nakalapas sa tanan. Karon kay gibutang kay gibutang-butangan man ko nimo nga para nako. Aminaw sa ako. Sige. Imo kong gibutang-butangan nga para daw nako balaan si Google nangaraan ako ginamit Google ko nimo balaan ni siya. Igamit ako si Google kay referensya. Kami mga Katolik akong punto sa istorya.
Ay, sakta, be. Oh, Sige na, di ba? Ayaw po niyo magkauman na. Oh, ay, nakinasakpa naman kagod. Oh, na. Ako lagi, basi sa akong istorya, kanang, una ba? Wala, Una nimong joke ko. gituan, si Moises lagi. Oh. Si Moises ang imong gituan, okay, biblical na si Moises, kay ginabasa man tag verse. Karon dili ka sigurado sa imong baruganan, ni gamit ka Google. Ang Google, bro, dili man na siya source para sa imong information. When it comes to, mag-refer sa Bible. Wala na, Sa usa ako naman. pa, akong nasabtan nimo, Usay akong nasabtan pagsabutin nimo mo, kay bro, usay pagsabutin mo sa reference. Balaan? okay lagi na mag-reference lagi ka, wala na problema lagi. Pero ang atong gigamit manggod karon is ang Bible manggod tungod aning kini church sa kamingawan Lagi. nga nagasulat sa Acts. Ay, dali lang. Ang pangutana, unsa may pagsabutin mo sa reference? Balaan bang reference? Ano dili dahil pwede mabalaan ang Bible kung mo na tong reference? Unya, ang referensya nga kanang dili Bible, balaan dili. Oh, siyempre dili naman Oo, nga, hindi naman huli Google. Dili ito karon lagi. Nganong imo siyang gituhuan, imong gikuan mo giusab nimo ang imuhang baruganan nga si Moises. Kay nakakita ka sa Google. Karon huli ba ang Google para nimo para mao imong i-counter kuan ako? Sige. Argument ako? Ano yan to ba? Sa kadugan na nako ginamit sa Google, wala gyud sa kung unang-una nga balaan siya. Gigamit nako ang Google kay referensya siya. Unya, usap pa, kaming Katoliko, di man gud may Bible alone. Munang dili ko nimo malimitahan sa mga bersikulo. Kung muadto kog history, kung muadto kog encyclopedia, muadto kog ChatGPT, muadto kog Google, tungod dili may Bible alone sa ngalan nga natay information nga makuha, didto ko mukuha information. Kay dili Kabalo man may ko. Bible alone. Kabalo ko ana nga ang Google dili huli, ikaw pud kay bawo pug ka nga ang Bible dili huli. Pero distinct mo imong baruganan. So, ang From Bible dili Moses huli. what is written in the Bible. From Moses what is written in the Bible, which is holy and true, didto ka ni usab na sa gagsulti nako ni ingo na sa si Abraham kay ang imong reference nimo dili balaan kundi ang Google. Kuagod ang punto good. Ang point nga na-change ka ba imong gi-accept ba ang Google nga naa man unta sa Bible nga balaan di pangutana ta kaduna ka ba ebidensya ana. So ginigamit ka karon asa okay tan-aw na to. Abi no kog Bible imong gitan-aw ni adto man ka sa reference sa Google pag-abot nimo dito gituhuan pagid nimo dayon as reference. So, mao nang giingnan ta ka nga asa man na sa imong holy Google nimo kay simple nga nang change mga from Bible to Google di. Nga balaan man unta ang Bible. Yung baruganan ba imong gi-change ba mo na kung pasabot. Bro, wala jud ko nag-change akong baruganan, bro. Kabalo ka og ngano. Unang-una, wala po ko nagsulti nga ang Bible dili huli. Pila ni mo Bantay yung ka kay- argument. Grabe ka mabaw gid bro. Bro, Grabe gid ka naminaw ko mabaw, sa mong istorya, imong giingon nga para nako ang Bible dili huli. Naminaw ko, pwede mo i-review ni Dapita. Giingon ka nga para nako ang Bible dili huli. Wala po na sa kung na, anadal butang-butang na pud na. Ilan, ikaw di juga kasabot, brother Jando. Sorry to tell you kasabot that. tayo. Akong gisulti, ingong ko ha, kabalo ko nga ang Google dili huli, kabalo ka pod nga ang Google dili huli. Ang atong gibarugan, kabalo ka, nagbasa mong good at verse, ang verse mong dito, ang gihisgutan lang dito between Jesus and Moses, nga dunay church dito sa wilderness. Sa Walay Abraham dito. Asa, So, bro, karon yeah. niingon ka, ang imong gibarugan nimo, niingon ka nga si Moises na, si Moises na ang nagpabarog dito. Asa, Si bro, ha? Moises. Asa, bro, ha? Wait lang, ha? Karon, Bro, kadyan lang, bro. Okay, ang nangyari dito, mga kapuntos, in-stop ko muna yung record dahil in-insist ng aking katunggali na wala raw siyang sinabi na para sa akin ang Bible ay hindi huli. Dinideny niya. Gayong na-record ko naman na sinabi niya na para daw sa akin ang Bible ay hindi huli. Kaya yun, in-stop ko yung record na ito para iparinig ko sa kanya, ni-review ko para iparinig ko sa kanya. At nang marinig niya, inamin naman. Inamin naman niya na mistake niya, hindi niya sinasadya, na talaga nabangit niya talaga, na para sa akin, ang Bible daw ay hindi huli. Ngayon, so, mamaya-maya konti, abangan ninyo, ilalabas ito ng karugtong nito, mahabang talakayan ito. Napakahabang talakayan.
So, abangan nyo ang karugtong nito mamaya-maya saglit dahil nakaabot tayo ng 1 oras mahigit. So, relax muna tayo at mamaya ating ituloy ang naturang talakayan. Okay? So, mamaya, balik tayo mamaya. Okay? Diyan lang kayo. Ilang oras lang, babalik tayo. Maraming salamat.